kasabihan sa Ingles, beware of what you wish for. Beware of what you wish for. Elizabeth and Zechariah wished for, they prayed that they would have a son. Pero yung ganong klasing pangarap, mithiin, dalangin, ay kakaiba dahil alam ni Isabela, alam ni Elizabeth, alam ni Zacarias na si Elizabeth ay baog na. Hindi na pwedeng magkakaanak pa. And yet, they continued to pray for a child. They continued to pray for a son. And that is why, as we know from scriptures, God really answered their prayer with a yes. Kaya nagpakita yung anghel na si Gabriel kay Zacarias doon sa templo, sa loob ng templo. Inanunsyo ng anghel na si Gabriel na tinugunan yung dalangin, yung dasal, kahilingan ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Magkakaroon kayo ng anak. Magbubuntis si Elizabeth. At yung sinabi ng anghel ay, sabihin natin, mataas yung kanyang kalamangang hindi mangyari dahil nga baog si Elizabeth. Kaya may pagdududa, pag-aalinlangan si Zacarias sa katotohanang sinabi ng anghel. At parang pinarusahan si Zacarias dahil hindi ka naniniwala, pinagdududahan mo yung tugon ng Panginoon na magkakatotoo sa iyo, maging pipi ka mula ngayon hanggang sa pagsilang ng anak mo, hanggang sa pagtuli ng anak mo, maging pipi ka. Kaya yon ay dahilan kung bakit si Zacarias naging pipi. But there is also another reason why John doubted Gabriel's message. May kaugnayan sa pangalang ibinigay ng anghel sa magiging anak ni Zacarias at ni Isabel o Isabela o Elizabeth. May pagdududa siya dahil yung pangalang ibinigay ay Juan. Sa wikang Hebreo, Yohanan. Anong meron doon? You know, the names are very important in the ancient world. A name was a way of identifying the very identity of a person. And this explains the common practice of giving the firstborn child the name of its father. Kung ano ang pangalan ng tatay, yun din ang pangalan ng panganay na anak na lalaki. Kaya may pagdududa si Zacarias dahil hindi pangalan niya ang binanggit ng Anghel Gabriel sa magiging anak nila. Ang ibinigay ng anghel na pangalan ay Juan. Kagaya sa atin ngayon, yung ating mga anak binibigyan natin ng pangalan. Paminsan, wala dito, wala doon yung pangalan ng ating mga anak. Parang weird ba? Weird. Sa tatay ko, ibinigay sa akin yung bahagi ng pangalan niya. Sa nanay ko, ganun din. Kaya yung first name ko, dalawa. Siguro sa atin, sa panahon ngayon, ganun din. Yung iba merong 3 first names. May pangalan mula sa tatay, pangalan mula sa nanay, paminsan, kino-combine po natin yon. So sharing the same name was a way of saying that this child would be like the father, would live a life carrying the profession of the father, providing continuity to the family. Ano ba ang trabaho ni Zacarias? Siya po'y isang paring Hudyo sa templo ng Jerusalem. Kaya inaasam na si Juan
ay ganun din ang kanyang gawain. Mag-alay ng sakripisyo bilang paring Hudyo doon sa templo. So when Gabriel told Zechariah that his son was to be named John, the angel was saying to him, yes, you will have a child. Yun yung kahilingan ninyo sa Panginoon. But this child will not be like you. Hindi siya kagaya sa'yo. This child will not take on your profession. Kung merong abogado sa pamilya natin, gusto natin na isa sa ating mga anak maging abogado. Kung merong doktor, gusto natin isa sa ating mga anak maging doktor din. So Zechariah would have a child, but it would not be a child he expected or even the child he desired. Wanted, but unexpected. No? Gustong-gusto nilang magkakaanak, hindi nila inaakalang magkakatotoo. So we need all of this background to understand today's gospel. Isinilang na nga si Juan, hindi po ba? And when the time comes to name the child, the entire clan, kasama yung mga kasamba, kasama yung mga kapitbahay nila, nakikisaw-saw siguro yun. Balak nila na ang pangalan ng bata ay pangalan, dalhin niya yung pangalan ng kanyang tatay, Zacarias. Elizabeth, we know, objected, hindi pwede. She is announcing that she is ready to accept her child that God gave her and to do it on God's terms. Kung halimbawa tayo yung Diyos, o ibinigay ko na nga sa iyo yung anak mo, yung gusto mo, ako yung magbigay ng pangalan on His terms, on God's terms. Ngunit sabi nga ng mga kamag-anak at kapitbahay, tingnan mo, wala naman sa ating kamag-anak, sa ating kamag-anakan, ang may pangalang Zacarias. This child won't be like us. Para siyang alien. He is going to be someone different from what we have expected. Naninindigan si Elizabeth. And they all asked the father to see what name he would give the child. Isinulat ni Zacarias, ayon sa banal na kasulatan na sinabi doon, John is his name. And he indicates that he is willing to accept this child on God's term. Kaya kung ito ang ating pag-uunawa sa Ebanghelyo ngayon, anong meron dito? It becomes for us an invitation to accept the people in our life as God gives them to us on His terms. To accept them even if they have developed and changed in ways that we have not anticipated or perhaps not even desired. Siguro gusto natin na magkakaanak ng lalaki o gusto natin magkakaanak ng babae. Iba ang ibinigay ng Panginoon. O siguro nung lumaki na, iba na yung kanyang landas. Hindi na naging lalaki, hindi na naging babae, naging trans na. Isipin natin yan. Di po ba? Perhaps we may have a special child. No one is disabled. Rather, they are differently abled on God's terms. Hindi PWD, persons with disabilities, kundi PWDA, persons with different abilities. Siguro yung ating asawa, yung ating mister, yung ating misis, no? Iba na yung kanyang interes. O baka umiba yung kanyang ugali na hindi natin inaasam. No, nung tayo'y ikinasal sa kanya, meron pong kasabihan, love is blind, marriage is the eye-opener. And perhaps we have a friend who has radically changed, that he or she wants to change her name. Nagbago dahil sabi niya, ganito na ako, hindi na ako kagaya noon. Wala na yung
nakaraan. Ito na yung bagong ako. Kagaya ng isang Pinoy. Pangalan daw niya, Restituto Frutas. Pumunta sa Italia. Doon na nag-migrate. Sabi niya, baguhin ko na lang yung pangalan ko. Hindi na Restituto Frutas. Maging Italian sounding. Kaya binago niya. Anong pangalan na niya ngayon? Hindi na Restituto Frutas, kundi Tutti Frutti. There are changes, there are attitudes that are not acceptable, and when they happen, we need to resist them. But when people in our lives change in ways that we would simply not prefer, inaanyayahan tayo ng ating Ebanghelyo maging magpapasensya, to consider the possibility that God might be working in the life of the other person. Perhaps God is preparing your child, your spouse, your friend for something God Himself desires, shaping that person to be someone like John the Baptist. Sa atin, no, kung may mga anak po tayo, paminsan, hindi po ba unexpected eh. Paminsan yung iba unwanted. No? It took months for Zechariah and Elizabeth to accept that their child is not a Zechariah but a John. So their example will give us hope that with God's grace, we can learn to accept qualities in the lives of others which we would not expect, which we would not prefer, nor which we would have desired. Ang buhay po kasi ay hindi patungkol sa atin. No? It's about bringing others to a fuller sense of who they are according to God's terms. Na yung buhay na iyan ay buhay ng iba galing sa Diyos. Na yung taong yan ay anak ng Diyos. That this person is first and foremost a child of God. So we follow the example of the couple, Zechariah and Elizabeth. Lead others to life, lead others to Christ, and we will find a joy that will last forever.